Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. And sa mga bago dyan sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe guys. And welcome. And guys, don't forget to follow, like my FB page. And thank you so much guys sa support. Ayan, salamat. Shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. And then shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, kaya nyan guys, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Sipag, tiyaga, dasal. Ayan, yan lagi sinasabi ko kasi yan dapat yung ano nyo. Dapat meron kayo nyan sa tatlo na yan. Ayan, isa na naman mandirigma. Maraming mandirigma na naman ng nakakalungkot na nangyari sa kanila, diba? And kulang siguro sila sa information about sa ganyan dito sa Macau. Ang dami na nangyayari ngayon, ang dami guys, lumalaganap na sila. And kunti lang kami na pumipigil dito. Kunti lang kami na nagpapalaganap ng awareness. Hindi pa kumakalat yung mga video namin guys. Hindi pa yung iba, hindi pa nila alam, kaya na-scam sila. And kung ikaw man nanonood ngayon, pwede mo to i-share. Isa ka bang mandirigma dito sa Macau, isa ka man napapunta dito sa Macau na gusto mag-Macau, dapat alam mo to para aware ka at hindi mangyari sa iyo to guys. Nakakalungkot, ang dami nila. And then yung iba Pinoy yung agent, yung iba Indonesian yung tumira sa kanila, diba? Kakalungkot. Dapat talaga naman alam mo yung mga pupunta ng Macau, yung mga nandito, dapat alam mo yung mga process, paano magkatrabaho, and then ano yung mga proseso, para in case na may mag-alok sa'yo ng ganun is aware ka. Hindi yung oo ka na lang ng oo. Mostly kasi dito guys, yung mga nadadali is mga paubos na yung visa, yung atat na magkatrabaho, gustong gusto na. Siyempre, sino ba namang gusto yung ayaw ng trabaho, di ba, pag inalok ka? Kahit naman ako, mag-uho ako pero siyempre sa tamang paraan. Di ba? Dapat maging alerto, and then common sense gamitin mo. Di ba? Yan, ang dami na naman. Nasa sila ngayon, nasa Thailand, nag-aantay ng green chop. Tapos wala naman. Paano mag-aantay? Wala naman. Anong aantayin mo? Di ba? Pinangakuan sila ng green chop, nagbayad na sila ng 10 10,000 MOP. And then nag-aantay na lang sila ng green chop para bumalik ng Macau. Isang buwan na Sabi ko process yung blow card, yung green chop is 2 to 3 days lang. 1 week na, matagal na Hindi na katulad sa Pilipinas dito sa Macau na ang daming dadaanan ng mga proseso Dito diretso. Sa Pilipinas kasi may mga lagay-lagay pa. Pag hindi ka maglalagay, di pipirmahan. Dito walang ganun. Kaya ang bilis ng process ng mga papers dito, diba? Ayan, ang daming kasi yung iba kasi nandito sa Macau guys, sa totoo lang gusto nila agad magkatrabaho. Hindi na sila dada na araw-araw magpapagod, diba? Mag-online, magpupunta sa mga agency, diba? Yun naman dapat yung talaga, yung legit. Sa agency ka mismo pupunta, hindi kung saan ka pa maglalapit ng ibang tao, ng Pilipino, diba? Natapos yung nagpo-post dyan sa Bahay Kubo, yan ang dami nag-interested dyan, ang dami pa rin nabibiktima, ang dami, sa totoo lang ang dami. Hindi nila alam yun na ganun pala dyan. Doon na nila marirealize na na-scam na pala ako nung nangyari na. Okay na rin yun na nangyari sa inyo yan, na-scam kayo, tama yun para matuto kayo, diba? Unless hindi kayo na-scam, hindi kayo matututo. Ganun lang yun. Kaya in-advise ko na magpunta kayo sa agency. Yun yung proper. Tapos mas mababa yung placement doon. Sureball na yun Sureball yun kasi interview ka ng employer, interview ka ng agency, tapos kukuhaan ka ng passport, kukuhaan ka ng last name last name ng mga magulang mo. Yun yung legit pagkatapos ng interview. Pero yung katulad nung nasa Thailand ngayon, nag-aantay sila ng green chop, wala man lang daw sila interview. Pagkabigay nila ng placement,
Placement daw Placement daw yun binigay nila is antay-antay na lang sa green chop para i-process. Kaya exit silang Thailand. No, wala, di na sila nag-apply din kasi sureball na kasi nagbayad na sila ng placement. Sureball na raw. Nagantay sila. Sabi ko, paano nangyari yung sureball na yun? Wala kayong employer. Paano yun? Bigla na lang bigla na lang may magbibigay sa'yo ng green chop. Cleaner daw. Sino magbibigay sa inyo? Hindi pwede yan na may magbigay agad. Bigay agad ng green chop. Yung green chop guys is yan, temporary working permit yan, 1 month yan. Yung hindi ka makapag-start sa trabaho pag wala ka niyan. Kaya kailangan muna na mayroon kang green chop bago ka makapag-start sa trabaho. Hindi pwede na magtrabaho ka na wala ka pang green chop. Illegal yun. Dapat may green chop muna. Yan yung mga legit na mga sa trabaho. Ba? Legit na mga company na hindi ka pwede makapag-start pag wala kang green chop. Yung sila naman nag-aantay ng green chop. Wala naman sila employer. Paano yun? Ano yun? Yung Pilipino kaya Indonesian yung magbibigay? Yung sinasabi ko sa inyo Yan, kasi mahilig kayo sa mga instant. Mahilig kayo dyan magko-comment sa mga bahay kubo, sa mga post dyan. Alam nyo guys, kung totoo yan na mga agency na nagpo-post dyan, hindi na kailangan nila mag-post dyan sa bahay kubo, kung saan mga social media platform. Hindi na sila kailangan mag-post kasi ang dami na nag-walk in dun sa kanila, dun na sila kukuha. Ba't pa nila sasayangin yung time nila para dun mag-post lang ang dami doon. Sobra-sobra na nga yung pumupunta araw-araw diba? Isipin mo yun. Ba't kailangan pa nila mag-post doon sa Yun isipin nyo guys. Ibig sabihin, yung mga nagpo-post dyan is yung mga modus yan. Yung iba nga dyan ang nagpo-post, mga tourist lang dito sa Macau Yung ginagawa nila, yun lang, yung pambiktima lang nila Kasi pag umuwi na sila, wala ka nang habol doon. Di mo na magilap yung tao. Yung iba, walang mga trabaho dyan. Walang mga trabaho dito sa Macau. Nag-tourist lang para scam. Diba? Tapos sasabihin nila may trabaho sila o may mga ID sila dito. Siyempre na yung social media guys, pwede na i-edit yung mga natin, ID o kaya kuha siya ng ID tapos idikit yung niya doon. Ganoon. Mas maganda mga scam dito sa Macau. Ang lalaki ng malaki agad. Malaki yung makikitain nila kasi sa Pilipinas. Diba? Kaya hindi sila natatakot kasi nga wala yung mga trabaho yung iba. Yung mga Indonesian pag na-scam ka wala na, hindi mo naman kilala yun Wala kang habol doon pag ka Hindi mo nga alam yung pangalan mga yan Di ba? Makwentuhan ka lang na kailangan ng quota na cleaner ngayon, urgent. Kailangan magbayad, first come first serve. O first come kung sino na magbayad, yan yung mapapasok sa quota. So, siyempre ikaw gusto mo na magkatrabaho, atat ka na dahil sa tamad ka, wala kang pursige sa buhay, wala kang gusto mo ng instant, yan, napala mo na scam ka. Diba? Ganun. Ayan sila, hanggang ngayon nag-aantay pa rin doon ng green chop. Sabi ko, scam yan. Huwag nyo nang kasi scam yan. Diba? Sabi ko, kusapin nyo na lang yung na kunin nyo na lang yung pera. Wala, di pa daw nagre-reply Basta sa yung last daw na reply sa kanila is ante-ante lang sa green chop. Wala yan, ganyan. Kalukuhan yan. Basta guys, lagi nyong tatandaan, interview muna bago yung green chop. Dapat may employer, takas alamin yung agency. Wag kayo tapos yung bigayan ng placement dyan lang sa labas, sa park, sa Jollibee, sa McDo, kung saan man na mga restaurant. O kaya nagkita lang kayo sa kanto. Hindi yun guys, kailangan dun mismo sa agency kayo magbibigay ng placement para legit. Hindi kung saan lang. Pag sa labas, wala yan. Yung iba sabihin, partial ka muna, 5,000 5,000 ka muna kasi 10,000 yung para reserve. Walang ganon na malalaman mo na legit yan is kukunin yung mga requirements mo, passport, Xerox. Tapos doon ka mismo sa agency, tapos interview ka mismo ng Chinese, hindi Pilipino.
Pag Pilipino lang nag-interview, wala yan. Kung nag-interview lang dyan sa park, dyan sa McDo, Jollibee, wala yan. Yan sinasabi ko eh. Concern lang ako sa inyo guys, concern. Kaya ganito ako sa inyo kasi concern ako sa mga nangyayari sa inyo. Ayaw ko naman na yung pera nyo is masayang lang doon sa sa mga scammer. Dapat sa legit dapat yan yung pera nyo eh. Doon sana nyo binubuhos yan. Kaso wala eh, nagmamadali kayo. Hindi, wala kayo sa proseso. Nag-shortcut kayo eh. Yun yung pangit pag shortcut eh. Gusto instant agad, trabaho. Ayaw magpagod. Lahat naman ako nagpagod din ako eh. Lahat ng may trabaho dito sa Macau, lahat ng nagtrabaho dito sa Macau, nagpagod yan, araw-araw na alis. Diba? Nagsumikap yan, nagpagod yan, alam mo yung hindi sumuko, hindi nakahanap agad ng trabaho, pagbalik naghanap ulit. Hanggang may mga trabaho na, di ba? Ganun. Kung hindi na field ka man ngayon, hindi ka nakahanap, sa susunod for sure mayroon na. Di ba? Matututo ka mga pagkakamali mo. Matututo ka, hindi yung bobo ka na lang hanggang sasabihin nila hindi ka makahanap ng trabaho. Hindi totoo yan, makakahanap ka dito sa Macau. Huwag ka lang huwag ka lang makinig dyan sa mga negative na mga feedback ng mga kaibigan mo, mga sa paligid mo, kasi yan yung makakasira sa'yo. Yan yung makakapag sa'yo eh. Yan makakapag ang tawag doon yung hindi ka makapag-focus. Kasi nga, yun nga, doon sa mga negative na naisip na naririnig mo, kaya ganun. Dapat positive ka lagi, isipin mo lagi na kaya mo at magdasal ka. Importante yan. Huwag kang ng mga shortcut na yan. Dapat dumaan ka sa first step, second step, third step. Yun na. Dapat pag yan, shoutout sa may mga trabaho dyan. Ayusin yung mga trabaho nyo, galingan nyo, kasi isipin nyo yung mga paano ka nung umpisa. Ganon. Hindi yung pag may trabaho na, puro katarantaduhan ang ginagawa sa trabaho. Hindi ganon. Yun lang guys, mag-iingat kayo talaga. Dumadami na sila ngayon. Huwag yun ng kayo number 1 na target. Yung mga bago dito, mga walang alam, mga anga-anga. Naku po, delikado. Kaya guys, i-share nyo itong mga video ko para maging aware yung iba. And thank you so much guys. Sana may natutunan kayo and pumasok sa mga utak nyo. Concern lang para sa inyo yan guys, hindi para sa akin. Thank you guys, thank you so much, and God bless sa lahat. I love you all.